Hi brides! Welcome to another episode of our Budgetarian Bride series. At ang pag-usapan nga natin sa video na ito ay about sa wedding rings. So, alam naman natin na wedding rings ay vital na part ng wedding ceremony. So, dapat talaga pinaplan natin and may budget tayo na allocated para dyan. So, sa case namin, ang pinagawa actually namin ay 18 karat na gold na wedding rings na sobrang plain lang with our names engraved lang sa ilalim. So, sa case namin, husband-to-be, we're very grateful kasi ang ginamit namin ay yung 18 karat gold necklace ng father ko. So, ang ginawa namin ay pina-convert namin siya into 2 rings para tipid. So, instead of paying 20,000 for 2 rings, we only paid 2,000 for the labor. So, ayun nga, ang tip ko lang sa inyo as a budgetarian bride, katulad din ng mga napapanood ko sa ibang videos, yung iba kasi pumupunta sa stores na may murang gold like sa Ongpin or Manila, pero kasi kung hassle sa'yo, lalo kung situated ka malayo sa Manila, pinakamagandang option talaga is yung malapit na lang na store sa area mo. Kaso, as much as possible, ang tip ko nga sa'yo ay magpagawa ka na kung may budget naman na allocated na para doon. Kasi nagpagawa kami early March kasi nga our wedding is on May. And according dun sa Alahera, yung presyo kasi ng 18 karat ngayon na gold per gram ay nasa 3,400 pesos na. So what more pa sa coming weeks or months, diba? So possible tumaas pa siya. So, kung may budget ka na naman ngayon na hawak, magpagawa na agad kayo as early as possible para at least mas tipid din. Yun ay kung gold yung preferred nyo na wedding ring. Tapos, according din nga pala dun sa Alahera, it's better na magpagawa ng wedding ring na either 14 karat or ayun nga, 18 karat compared sa 21 and 24. Kasi bukod sa mas mura yung 14 and 18, mas matigas siya. So, hindi ako professional pagdating sa gold, pero na-share ko lang sa inyo kung ano yung na-share sa akin. So, ayun lang. At tip ko lang about sa wedding rings in case curious kayo or hindi pa kayo nakakapagpagawa ng wedding rings. So, yun lang. Bye-bye!